Okay, so good morning mga paps. Ngayon nga po update tayo ng isang road widening na ginagawa. But before we start nga una andito tayo sa Nia Road. So dito nga po ay konti pa pero patapos na yung road rehabilitation dito sa kalsada na ito. So bagong semento na nga po yung tiyatapakan natin, yung nagmula nga po tayo kanina doon sa likuran natin, ito yung Alapan Nia Road Access Road. Kamakailan lang ay ginawa na nga po itong two-way, so salubungan na nga po ito. Matatandaan nga po natin na matagal din ito naging one-way, so palabas nga lang po ng Nia Road yung access dito before, but now open na nga po siya for both directions. So kung makikita nyo nga po, may harang na sa gitna yan, nagsisilbing island niya. And natapos na nga rin po yung widening dito sa area na to, sa part na ito. Pero yung sa pagtawid, may kinakaharap pa nga po yun na right of way issue. Pero yun nga po, ito malapad na siya. Kita nyo naman po, yung before, merong building dyan sa kaliwang banda natin na natibag na. Pero ngayon, cleared na siya, So ito, pa-crossing na tayo ng Alapan Road. Yan yung right of way na sinasabi ko sa inyo, yung sa kanan natin, Yung may mga stalls pa dyan, Ang alam ko kasi ay yung alignment niya is kakain pa siya dito sa right side natin. Anyway, so andito na nga po tayo ngayon sa Imus Boulevard. Yan. So sa harapan nga po natin ng bahagya ay naandyan na nga po yung isa pang access road na part nga po yan ng BRT natin, yung Cavite Bus Rapid Transit System. Yung sa kanan na yan mga paps, labas yan ng Nia Road din, Doon nahinto nga po yung gawaan dyan dahil sa right of way na rin, But syempre tayo mag-aantay lang din para sa karugtong yan. And dito nga po sa may rotonda natin ay andito nga po yung bahagi ng kalsada na ginagawa na mapalabas ng Kawit, Cavite, or yung sa Evo City. Yan yung pakanan dyan mga paps. Bahagi nga po niyan ay sementado na, but we'll provide update on that soon. So ito mga paps, ito yung pakay natin ngayon dito sa Alapan Bocandala Road, So maalala nga natin, nire-rehabilitate yung kalsada dyan at nilalaparan pa unti-unti hanggang dun sa palabas ng Save More, sa may Lancaster. Pero ngayon meron nga po tayong actually sinad nga po sa akin to ng kaibigan natin na si Robin, So shout out sa iyo paps, na nilalaparan na rin pala yung isang bahagi ng kalsada dito. Mamaya makikita nyo yun. So ito po yung main topic natin ngayon mga paps, itong widening nga po ng Alapan Bocandala Road.
And then yung sa harapan natin, yung ating Flag City ay close pa nga po yan for now dahil nga po ginagawa pa yan. Though nakita ko nga po yung mga ibang improvement dyan sa loob, no, nung kamakailan na umattend tayo ng Flag Days, no. So may mga nadagdag nga po na building dyan, no, na actually maganda yung CR mga paps, in fairness, maganda. So isa nga po yan sa magiging part natin dito sa Imus. Pinapaganda pa yan mga paps, so antay-antay lang po tayo until such time na tapos na talaga siya completely. So ngayon papunta na tayo sa karugtog ng Alapan Mukandala. Dito nga po yun sa kanan natin, kung saan dadaan din yung Calax, sorry. Ayun, nakita nyo na ba yung mga paps, mga bagong building dyan sa loob ng Flag City, no? So ito, tingin ko hindi pa maayos-ayos to dahil kasi siguro sa inaantay pa matapos yung Calax, dahil nga naman dadaanan din ng mga construction equipment ng Calax to so baka masira lang din pag inayos na siya, no. But may mga bahagi na nga po dito na naayos na at nadadaanan na ng bahagya. So itong Alapan Mukandala Road ay magkakaroon ito ng 4-lane access, no? So 2x2. Yan yung sa bandang kaliwa natin. Yan yung bagong gawang kalsada, no? Kasi before ito lang yan itong tinatapakan natin Pero now sa kaliwa natadaanan na nga yan mga paps. And then syempre later on, hopefully, no, yung mga poste maaari tanggalin na rin yung mga papi. So design talaga siya for this wide, no, 2x2 lane. So kung mapapansin nyo, medyo nag-build up yung traffic dahil nagkaroon nga po ng bottleneck dyan sa bandang unahan dahil numipis nga po yung kalsada, no. So yun nga po yung kasalukuyan na ginagawa ngayon para i-align na siya sa ganitong kalapad na kalsada. Yan po yung ating sisilipin ngayon mga paps. Ito, kung mapapansin nyo, di ba? Bumalik sa 2 lanes lang, no? Sa lubungan. Bound to Rotonda to ng Lancaster mga paps, So ngayon, kung makikita natin, yung sa right side, yan, kiniklear na yan mga paps. Kiniklear na siya para nga po ma-align na siya as a 2x2 lane. Ewan ko nakikita sa camera mga paps, pero sinisimula na nga po yung earthworks dyan, no. Kita nyo ba mga paps? Ang lalaki kasi ng truck na dumadaan din, kaya madali masira yung daanan dito. Ayan, so may mga heavy equipment na rin na naka-balandra dyan, no? For the construction nga. So
So hanggang dito continuous po yan mga paps, no. Ito yung kasalubong natin, bagong gawa lang din yan mga papi, no. So yan, SM na yan mga paps, oh. So sige, subukan natin na pasadahan siya ng drone mga paps para makita natin sa ere yung forma nga niya, no? So maulan-ulan ngayon, I guess kaya naman yan, mabilisan lang, no? So balikan ko kayo mga paps. Okay, so yun na nga mga paps, no. Kita naman po natin yung earthworks na para nga po sa widening ng kalsada dyan sa or dito sa Alapan Bocandala Road. So tayo pabalik na ngayon. Ikot tayo dito sa may rotonda mga paps. So itong rotonda ng Lancaster, liniitan to, oh. Anyway, marami mga upcoming developments dito sa Lancaster, no? Yung mga like Mercury Drug, meron na ginagawa dyan. I'm not sure lang kung bukas na. And may rumored pa na i-update ko na lang sa inyo yung mga paps soon, no? Pag nakakuha na tayo ng confirmation. Basta yung Mercury Drug dyan, yan. Anyway, para sa akin, no, magandang development yun na magkaroon ng Mercury Drug dito sa bandang Lancaster para marami na tayong choices aside dyan sa may Aguinaldo Highway. Pwede na kung pumunta dito, no? So going back, ayun nga, no? So i-align na nga po yung kalsada into a 2x2 lane tulad itong pinapatungan natin ngayon. So hanggang patawid na nga po yan dyan sa may Flag City para hindi na nga po nagkakaroon ng embudo or bottleneck. Itong sa kanan natin bagong latag din yan mga paps ng kalsada.
So later on malamang tatanggalin na yung ano diyan, yung mga harang diyan sa gitna, no? Yung poste lang talaga yung ating nagiging dilemma, no? Though mahirap naman kasi talaga mga paps ang coordination niya sa Meralco tsaka magastos. But of course, no? So syempre we're hoping later on in the future, alam ko naman na mangyayari yon, na yung mga poste na yan is maitatabi rin yan. Isipin na lang po natin yung dating Imus Boulevard, samot-saring poste na sa gitna dyan, ano? Pero ngayon kita naman po natin lahat na itabi na. So ang ganda tingnan, no? Yun lang mga paps, tiis-tiis lang, no? Konting tiis lang tayo, ginagawa naman po lahat ng ating pamahalaan lokal yung mga convenient ways para sa atin. Ayun, isa pa pala, Mang Inasal, no? Magkakaroon din pala dyan sa may Lancaster. Mang Inasal, Mercury Drug, tsaka may isang malaking establishment na gagawin dyan, kung saan ibabalita na lang natin sa inyo yon very soon. Ito yung Calax, oh, patawid na rin dito. Cross fingers, no? Ma-open na yung Governor's Drive interchange this year. Ating pong antabayanan yan mga paps. Kitang kita na yung watawat dito, laki. Marami pa rin talagang mga taong salbahe mga papi, ano? Kasi kita mo naman ginawa dito sa ating Inang Laya, tinuklap-tuklap yung tanso eh. Sana naman wag, no? Okay, so hanggang dito na lang po muna siguro yung ating video mga paps. Hanggang sa mga susunod na update natin, no? Abangan nyo nga po yan. Sana nga po na-enjoy ninyo. At maraming salamat po.